praises this morning. In Jesus' name, amen and amen. Let's praise the Lord this morning. Walls that we called sin and shame, they were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are rubble now. Thank you, God. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead now. Amen. Sing, this is our God. This is our God. This is who he is. He loves us. This is our God. This is what he does. He saves us. Before the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim, this is our God, King Jesus. Yes, Lord, you are King Jesus. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray, but he heard every word, every whisper. Thank you, Lord. Now those altars in the wilderness, they tell the story of his faithfulness. But never once did he fail, and he never will. This is our God. This is who he is. He loves us. He loves us. This is our God. This is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Yes, Lord. Who pulled me out of that pit? He did. He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did. He did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but him. This is our God. This is who he is. He loves us. Thank you. This is our God. This is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, yes, Lord. You are our God. You are King Jesus. You are our Lord. We worship you. Give you our praises, oh God. Thank you, Jesus, for bearing the cross. Thank you, God, for all that you have done. Thank you, Lord, for your sacrifice. Indeed, Lord, there is no other God but you, Lord. There is no other Savior but Jesus Christ. Thank you for pulling us out of the grave, paying for all our sins. And we are forgiven and free because of what you have done, because of the gospel of
Jesus Christ. Lord, wala po kaming, Lord, ibang response, O God, but to worship, to sing all our songs unto you. There is no other God but you. You are the same God yesterday, today, and forevermore. The God of Abraham, God of Jacob, God of Moses, and you are our God today. We worship you, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang man ang mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man lahat ng awit sa mundo.
amin, Lord. Thank you, Lord God, sa pag-ibig mo. Salamat, Lord, sa grasya mo, Lord. Salamat, Lord, sa puso mo, Lord God, na puno sa kabutihan, puno po sa biyaya, puno po sa grasya, puno po sa habag para sa iyong mga anak, Panginoon. Thank you, Lord. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago, Diyos ka sa amin. Daming sandigan, nariyan para sa amin. Panginoon Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko, Panginoon. Yes, Lord. Yes, Lord God. Yes, Lord. This is our prayer, Lord God. Ikaw maghari sa buhay namin, O Diyos. Salamat, Lord. Ikaw ang aming tanging sandigan, O Lord God, sa buhay, O Lord. Salamat, Lord. Kahit dumadaan po kami sa problema, sa trials, sa mga struggles, Lord, nariyan ka para sa amin, O Lord God. Thank you, Lord. You're walking with us. You're holding us, O Lord, in the palm of your hand, O Lord. Indeed, Lord, there's no other Father like you, O Lord. There's no other God like you. And because of this, we just want to worship you. We just want to, Lord, be in your presence daily, O Lord. Thank you, God. Give you glory. Give you praise. In Jesus' name. Amen and amen. Praise Can the we Lord. all stand up this time? And we will be studying 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 8. 1 Timothy chapter 2, verses 1 to 8. We have yung English translation po dito sa ating slide, but I'll be reading po sa Tagalog version. Basahin po natin. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo'y makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos sa ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito, sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Jesucristo. Inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y pinili upang maging mangangaral, apostol, at tagapagturo ng pananampalataya at katotohanan para sa mga hentil. Totoo ang sinasabi ko at hindi ako nagsisinungaling. Sa lahat ng dako, nais kong ang mga lalaki ay manalangin ng
may malinis na puso, walang sama ng loob at galit sa kapwa. Tayo po'y manalangin. Aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami sa pribileyo muli na kami makadulog, makalapit po sa iyong harapan. Kinikilala namin na ikaw lamang ang makapangyarihan sa lahat at walang bagay na hindi mo kayang gawin kung ito'y naaayon sa iyong banal na kalooban. Nagpapasalamat kami na meron kaming madedependahan na Diyos na hindi kailanman nagbabago, nagkukulang, at ang kapangyarihan niya'y walang hanggan sa kakayanan. Tulungan niyo po kami na magpakumbaba sa iyo. Tulungan niyo po kaming tumawag sa iyo. Tulungan niyo po kaming kumilala sa iyo. Hindi lamang sa panahon ng mga pagsubok, kundi kahit sa panahon ng mga pagpapala. Kaya purihin ka, O Diyos, itong aming tatalakayin ngayon ay mangusap sa mga puso namin dahil napakalaking bagay na merong kaming Diyos na aming pwedeng lapitan at aming lay down sa Kanya ang aming mga pasanin. Tinataas namin ngayon sa aming pagkakaisa bilang magkakapatid sa pananampalataya si Brother Carlo, Sister Pinky, para sa kanilang anak na si Paulo na nag-undergo ng surgery sa kanyang brain, Panginoon. Hinihiling namin ang mabilis na recovery nito at salamat na ito po'y naging successful ang operation at naagapan ito, Panginoon. At hinihiling namin na wala pong ang resulta ay maging favorable ang resulta, O Diyos. Hinihiling namin ang iyong mapagpalang kamay na pagalingin, Lord, si Paulo. Kami po'y lumalapit at kumikilala sa iyo. At kung ano pa man ang pangangailangan ng bawat isa, kayo po ang magministeryo, Panginoon, sa point of need nila. All this, Lord, we pray in Jesus' precious name. Amen and amen. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Ang title ng ating sermon ngayong umaga is Soul Winner's Prayer. Soul Winner's Prayer. Marahil meron po kayong, actually kung tayo po ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon, meron po tayong pasanin para sa mga kaluluwa na wala pa po sa Panginoon. Yun ay dapat ay ang king, nandun po yung likas na angkin natin ang pasanin para sa mga kaluluwang wala pa kay Kristo Jesus. At dito nakatuon ang bahagi na ito na ating binasa mula 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 8. Naalala ko ang sinabi ng isang ibanghilista noon ng Amerika during the 1800s. Sabi niya, when I see young men by the thousands going in the way of death, I feel like falling at the feet of Jesus with prayer and tears to come and save them. Hindi ko po alam kung ganun din po ang nadarama ng bawat isa po sa ating ngayon na naririto, na sa tuwing nakikita natin ang maraming mga kabataan o maraming tao na wala pa kay Kristo Jesus, tayo ba ay napapaluhod? Tayo ba ay
umiiyak, no? Ang ating puso ay umiiyak para makita ang mga taong ito, na mga taong ito ay maligtas. Kaya nga ho, sabi nga ng isang manunulat, no Christian is the person of God that our Lord wants to be unless day after day the consuming desire of His heart is that people come to Christ. Dapat nga daw angkin daw ng isang Kristiyano po yun sa puso niya na araw-araw merong pasanin ang kanyang puso na ang mga tao ay makakilala kay Kristo Jesus. Ang kailangan po ngayon nung natin bilang mga mananampalataya ay makita ang mga puso ng tao at madala sila sa Panginoong Hesukristo. Ang background nitong ating inaaral ngayon ay mayroon na po na tayong natalakay from mga previous lesson po natin. Para mabigyan po tayo ng background mula sa natalakay na po natin, ay una, mula sa unang Timoteo, Kapitulo 1, verses 3 to 11, meron pong instruction si Apostle Paul kay Timothy. Ito ay tinatawag na pastoral letter. Letter niya sa isang pastor, a young servant of the Lord na minentor ni Apostle Paul during his missionary journeys. Yung 3 missionary journey po ni Apostle Paul. At yun ay to defend the Christian faith. Ito ay nakasaad mula Kapitulo 1, verses 3 to 11. After that, he gave yung testimony niya. No? Sinare ni Apostle Paul yung kanyang testimony about the power of the gospel, no, to save lives. Kaya kung meron mang bagay na epektibong ilustrasyon si Pablo patungkol sa sound doctrine or sa sound gospel, no, pinag-aralan po natin last time yun, yung sound means hygienic, no, galing po yung hygienic word from yung word na original na sound sa Griego, at ang ibig sabihin nun healthy. It is a healthy gospel. Ito ay nagbibigay buhay. Kabaliktaran ng katuruan na hindi naayon sa ebanghelyo. Dahil ang epekto ng mga katuruan na hindi naayon sa ebanghelyo ng Panginoong Hesus ay nakakasira ng buhay. Kaya sa verses 18 to 20, si Apostle Paul ngayon ay verses 18 to 20 ng chapter 1, sinasabi niya kay Pablo, fight the good fight of faith. Tulad ng natalakay na ho natin, it is a command. Ito ho ay isang pinag-uutos ni Pablo kay Timoteo. Ito ay isang laban, isang sundalo na nakikipagdigma and fight the good fight. It is a campaign. Ito ay isang kampanya na gera laban sa maling katuruan at laban sa maling mga schemes ng kaaway who is Satan. No? Kaya yun po yung laman ng konteksto ng ating tinatalakay. Sa chapter 2, pumunta na po si Apostle Paul at nagbigay siya ng mga prinsipyo kung paano ang mga iglesia sa Ephesus na dapat nila i-conduct ang kanilang buhay sa public life. No? Paano ang dapat na nagaganap sa pagtitipon ng mga Kristiyano when they are together. Ano ang napakahalagang bagay na kanilang dapat na gawin.
At gusto ni Apostle Paul na ito ay maayos na nagaganap sa iglesia. Dahil kung wala hong tamang pag-organize ng public or how to conduct yung public worship, ito ay makakaapekto sa buhay ng iglesia. Kaya ito po yung outline niya. Dito, ito po yung kanyang mula sa verses 1 to 8 ng chapter 2, bibigay ko sa inyo ang outline para masundan natin ang nais ituro ni San Pablo. Sa verses 1 particularly, and it will cover hanggang verse 2, ay yung prioridad na panalangin. The priority of prayer. Kung bakit mahalaga at prioridad ang panalangin. Pangalawa, in verses 1b to 2a, ay yung objects of prayer. Sino ba ang dapat ipanalangin? Verses 2b to verse 4 ay the reasons for prayer. Bakit? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo ay mananalangin? Number 4 is the basis for prayer in verses 5 to 7. Ano yung basihan natin? Ano yung pundasyon ng ating pananalangin? At ang kahuli-hulian ay matatagpuan sa verse 8, the attitude of prayer. Ano po ba dapat ang magiging pamumuhay ho natin? Ano ang dapat makita sa isang Kristiyanong epektibo sa kanyang pananalangin? Meron dapat mga katangian siya sa kanyang buhay. So umpisahan na ho natin ang tinatalakay ni Pablo kung paano i-conduct ang public worship. Paano ito maisa sa katuparan sa pagtitipon ng mga mananampalataya. And number 1 is the priority of prayer. Basahin natin muli ang verse 1. First of all then, I urge that entreaties and prayers, petitions, and thanksgiving. Ang una na binigyan ng pagpapahalaga ni Pablo na napaka-importante ay panalangin. First of all, sa Tagalog, una sa lahat. Madalas, ang panalangin ay hindi na pinapahalagahan sa iglesia. Ito ay last priority ng iglesia. And sad to say, ito na po yung naging nakasanayan na. Pagka may mga aktibidad patungkol ho sa marahil, mga kababaihan, pagtitipon ng mga kababaihan o other mga program para sa iglesia, well-attended ito na mga pagtitipon. Pero pagka panalangin, last priority po yun. And makikita lamang po natin yun, mapapatunayan natin na hindi mahalaga for many people ang prayer dahil doon sa attendance. At malungkot pa nito ay ang mga pastor mismo ay hindi binibigyan ng halaga ang prayer. Meron nga po akong nabasa noon patungkol ho sa buhay espiritual ng Amerika. No, minsan baka iniisip natin Amerika naman yan, iba yung konteksto sa Pilipinas. Pero hindi na po tayo nagkakalayo kasi madalas ang nagiging halimbawa natin sa pamumuhay bilang Kristiyano ay yung Kristyanismo sa Amerika. At sabi doon sa isang sulat, ang
ang Kristyanismo daw sa Amerika, 4 na milya ang lapad. Pero 2 inches lang daw ang lalim. No? Ang lapad-lapad. Lapad-lapad daw. Meaning, externally, mukhang marami, mukhang active, mukhang ito ay lumalago, pero ang katotohanan, napakababaw ng Kristyanismo. At alam nyo, nakaka-rebuke doon sa naisulat na yon. Kasi daw yung mga pastor, pagka nananalangin, 15 minutos lamang. Kasama na yung pagbabasa ng Bible. And ano po yung masasagap natin sa 15 minuto na pananalangin at pagbabasa ng Bible? Para mo ngang binasa lang madalian at hindi mo na binigyan ng panahon na mangusap yung salita ng Diyos sa iyong puso at magbunga. Kaya what do we expect? Ina-expect po ba natin na kung ang pastor hindi pinapahalagahan ng panalangin, paano na yung mga miyembro? And marahil, gusto kong ibalik sa atin, tulad ng pag-rebuke ng Diyos sa akin bilang pastor, gaano kahalaga sa atin ang pananalangin. Hindi occasional po Hindi ho ito paminsan-minsan, twice a week, once a year. Pero yung daily walk natin sa Lord, meron po ba tayong oras na itinatalaga para sa Diyos, para siya ay kaugnahin natin, mangusap ang kanyang salita sa ating buhay? Ang ganda lang ho nung presentasyon po ni Pablo dito, ang kanyang paghihikayat. Ang sabi niya, I urge that treaties and prayers, petitions, and thanksgiving be made to all men. Yung urge or exhort ay synonymous. No? Merong pagkakalintulad yun. May desire at hinihikayat. Yun po yung kahulugan nun. Na, para nakikiusap. Yun po yung laman ng naisulat po ni Apostol Pablo. Magandang maunawaan ito dahil yun nga, meron pong isang manunulat, sabi niya, Paul could have commanded. Pwede niya siguro iutos, malakas na dating ng pag-uutos. Pero, but there's something a little deeper than the command. An exhortation comes from the passionate heart of one who loves, one who cares. Merong yung dating ng mensahe po ni Pablo ay yung kanyang passion sa kanyang puso, yung pasanin ng kanyang puso na nagpapahalaga sa iba, binibigyan ng tuon, nagsusumamo, pleading, beseeching. Kasi yun ang description mismo ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5:20. At tinalakay doon ang pagiging ambassador ni Paul, an ambassador of reconciliation. Yung puso na bilang isang ambassador na siya mismo nakapagpatotoo mula sa kanyang buhay, ang kapangyarihan ng Ebanghelyo at nais niya din ang mga tao ay hikayatin, ang mga Kristiyano, na maging ganun din po ang puso. May urging, may pagsusumamo, may paghihikayat na manalangin. Kaya yung ministry po ni Apostle Paul, even nung early church, ganun po yung pagpapahalaga sa prayer at saka sa word. Kung paano pinahalagahan ng salita ng Diyos at pangangaral ng salita ng Diyos, parating
kalakip nun ay yung prayer. Word and prayer. Kung naalala ninyo, they were busy during that time kasi they were helping out yung mga apostles in feeding the Hebraic widows and the Grecian na widows, mga balo. Tinutulungan nila sa provision noong panahon ng pag-uusig and persecution. At dahil naubos na ho yung oras nila sa pag-aalaga ng mga balo, in-entrust nila ito to 7 spirit-filled men at ang isa doon, si Stephen, na binigyan ni Pablo ng approval na patayin si Stephen dahil siya ay isang mananampalataya kay Kristo. Bago po yung encounter ni Apostle Paul sa Acts chapter 9. Bakit po sila namili ng 7 taong mga magmiministeryo sa pangangailangan ng mga balo? Sabi nila that they might devote themselves to prayer and the Word of God. Ang gandang maintindihan po yun, ano? Kasi tama nga, naisipin ho natin, yung prayer ay ang unang hakbang po natin para maabot ang mga tao na wala kay Kristo. Meron nga ako nagsabi, prayer is the first step to effectively reach out to lost souls through evangelism and missions. Yun ang unang hakbang, manalangin, para maabot ang mga tao sa ebanghelyo ng Panginoon. Yun ang unang hakbang ng mga ebanghelista, ng programa ng iglesia para sa missions. Yun po yung top priority. At alam natin, ang committed sa Diyos, hindi kakaligtaan ang panalangin. Prayer is the key to a passion for souls and to all your spiritual life. Sabi nga ho ni C.H. Spurgeon, one thing more, the soul winner must be a master of the art of prayer. You cannot bring souls to God if you do not go to God yourself. Hindi mo madadala ang kaluluwa sa Panginoon kung hindi mo dinadala ang iyong sarili sa presensya ho ng Diyos. Alam nyo, ang ganda ho nung kahit portion, yung nakita ko kasi na may caption yung mga sinisend ng Living Word Cebu dun sa mga naipahayag ho ni Pastor Edmond Chan. At isa doon, ang ganda pong pagbulay-bulayan. Ang sabi niya na yung redeemed, ang isang taong linigtas ng Diyos, hahangarin niya, desire ng puso niya ang makipag-commune sa Lord. Ito ay isang palatandaan na tayo'y naligtas na at natagpuan na natin ang Panginoon o kinatagpo na tayo ng Diyos. Tayo po ay nananalangin. We seek God in our day-to-day life. And maybe, bilang isang paraan na ating ma-examine ang ating sarili, gaano kahalaga sa atin ang Diyos? Sinasabi natin tayo'y mananampalataya kay Kristo. And tama nga ho yung shinare po sa atin ni Brother Gideon kanina dito po sa devotional natin. Base dun sa naisulat ni Apostol Juan sa 1 John patungkol sa palatandaan ng isang tunay na Kristiyano. Dahil posible na we are in a church. Pwede tayong
kabahagi ng isang pagtitipon. Pero totoo nga ba na tayo'y may personal na relasyon sa Diyos? Kaya nga isang manunulat, sabi niya na ang pagiging isang, hayaan niyo i-ano ko na lang sa English, sabi niya, being in a church doesn't make you a Christian. Kalintulad daw ng isang sasakyan na or isang person na nasa garahe doesn't make you a car. No, hindi ibig sabihin na nasa garahe ka, sasakyan ka na. Ganun katindi yung kanyang pinipresenta. Hindi ibig sabihin kung nasa iglesia ka sa pagtitipon ng mga mananampalataya, ikaw ay Kristiyano. Kaya kung walang pasanin, kung hindi pa tayo kinatagpo ng Diyos ng personal at na-receive po natin ang salvation gift na yon, we will never have burdens for others. Wala po. Wala hong hipo ang Diyos sa ating buhay. Kaya meron pong 7 o 4 na ipahayag na pamamaraan ng prayer dito po sa ating babasahin or ating tatalakayin. Ang sabi ho doon, sa verse 1 muli, I urge that entreaties, prayers, petitions, and thanksgiving. Sa Tagalog, ito po yung nakasaad. Ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Meron hong 7 different na Greek nouns referring to prayer. 7 ho yung nouns patungkol ho sa prayer. At yung 4 doon na isulat dito ni Pablo. Ano ho yung kinds of prayer or variety of prayer na nabanggit ni Apostle Paul dito? Ngayon, isipin ho natin maigi na itong 4 na termino na ito ng prayer or kinds of prayer ay synonymous. Meron pong para nag-overlap yung kanyang kahulugan. Pero higit pa doon sa kumbaga ma-draw natin yung distinction, yung pagkakaiba ng mga kinds of prayer na ito, isipin natin na ito ang mga elemento ng isang genuine na prayer. Ito yung sangkap na makikita mo sa totoong prayer. So puntahan ho natin yung number 1, entreaties. Entreaties. Ito ay mula sa isang verb na ang root means to lack, to be deprived, or to be without something. So meron po siyang pinaparating yung entreaties na ito. Dahil nakita, mula dito sa panalangin na ito, pinipresenta na meron siyang kulang. May pangangailangan siya. At kailangan niya ang kasagutan doon sa pangangailangan na yun. Hindi ho mali na tayo ho ay humiling sa point of need natin. Meron po lahat sa atin ay may pangangailangan. At yung entreaties means to see what is lacking. Nakikita mo yung pangangailangan mo at nais mo i-express sa Diyos yung pangangailangan na yon dahil alam mo nandun yung Diyos para tugunin ang pangangailangan na yon. Lahat po tayo, we are people
who are in need. Tayo po ay nangangailangan. Every day of our lives, may kailangan po tayo. And most importantly, what we need is God. More than yung mapunuan yung pangangailangan na yun, masuplayan yung kulang sa atin, ang kailangan mapunuan sa atin ay yung Diyos mismo. Tama ang sinasabi ng ilan na saliksikin daw natin yung nagpapala at hindi yung pagpapala. Seek the blesser than the blessing. Kasi just knowing who your God is brings so much comfort sa puso po natin. Nagbibigay po yan ng kalakasan sa ating mga puso. Naalala ko nga po yung, di ba na ibahagi ko po sa inyo yung a year ago, meron pong takot yung aking daughter. At marahil nga yung dahil sa yung genes niya ay siyempre si Sister Maris ay nagka-cancer. No? Yung cause ng death ng wife ko is cancer. So may panahon ho last year na grabe po yung takot. May takot po siya sa kanyang puso. Yun din yung taon na pinapunta siya ng kanyang auntie, kapatid po ng aking wife na pumunta sa States. Nakapunta po yung aking daughter at saka si John, Pastor John sa States. Although hindi po talagang nakuha yung dapat na yung test na kailangan niya. Actually, yung test na yun, malalaman kung hindi ko specifically ano po yun pero para malalaman mo kung potential ka bang magkaka-cancer. Parang ganun. Hindi siya nakakuha ng test na yun. Hindi nangyari yun kasi yung kapatid po ni Sister Maris ay yung husband niya ay may cancer din. At nag-undergo pa ho ng treatment during that time. Pero somehow when they came back, God has comforted yung heart niya. No, yung sabi niya, bakit ko nga ba kailangan ng test? Sigurado naman na dahil may genes ako ng mother ko, potential talaga. No? And bakit yung takot ang magro-rule sa akin? And God has comforted her yung sa point of need niya. And just after, I think weeks after that, si Laika po ay ngayon 2 weeks pregnant. 2 months. Tama ba ako? 2 months pregnant po si Laika. Kaya minsan yung fears po natin unfounded in a sense kasi wala tayong napangahawakan eh. Mas umiiral yung takot rather than knowing that there is a God who is in control. Di ba? Kaya minsan may fear kasi wala kang masandalan eh. Pero kung alam mo kung sino yung sinasandalan mo at alam ng Diyos ang pangangailangan mo, na pupunuin niya yung mga pangangailangan na yun, bakit nga ba? Bakit nga ba hindi daanin sa entreaties? No, we come, Lord, I have a need. I come to you, I seek the God who fills every need. Number 2 is prayers. Actually, ito ay isa daw malawak na termino sa panalangin. By itself, prayer covers so much yung pagdating sa klase-klase ng prayer. Pero meron pala hong nakalakip dito sa Greek word na ito, yung original na Greek word. Dahil ito daw ay isang sacred na word. Yung prayer sa original na Greek
ay isang sacred word that refers to prayer as coming to God. No? So generally, di ba, it is coming to God. But when we come to God, may idea of worship, no? May idea of reverence. Pag lumalapit ka sa Diyos, meron kang pagkilala, no? Meron kang kinikilala mo yung kanyang pagiging banal. No? Kinikilala mo yung kanyang kaluwalhatian. Kaya pagka daw tayo'y nananalangin, ine-emphasize nung word na ito yung sacredness of yung prayer. Prayer is an act of worship. Ang panalangin, itong word na ito, is an act of worship. Pagsamba. Hindi lang yung expression na lumalapit ka na, Lord, may needs ako. Pero when you approach Him with itong word na prayers, there is reverence. It is an expression of your worship before God. Meron po bang panahon na ganoon sa buhay nyo na lumalapit ka lang sa Diyos para kilalanin mo kung sino siya, may reverence ka sa Kanya at ino-offer mo yung reverence mo toward Him? That is yung second kind of prayer or prayers. Yung word na prayers. Third, petition. Yung word na petition ay twice makikita sa New Testament. Matatagpuan ito sa chapter 4 din, verse 5 ng 1 Timothy. At ang translation madalas na ginagamit po dito ay intercession. So petitions ay kalintulad, kaparehas ng intercession. Ang intercession, ang literal na meaning niya ay to become intimately involved with someone. So petitions or intercession means to become intimately involved with someone or to draw near to someone or to converse with familiarity. Ito din ay nangungusap patungkol sa involvement mo to someone. So it carries an idea na ikaw nagpi-plead ka on behalf of somebody. Parang ilinalagay mo yung sarili mo, tinatabihan mo yung kapatid na nangangailangan ng panalangin or sino man na nangangailangan ng panalangin, tinatabihan mo siya. You want to be involved with yung person na yon, intimately involved. Siguro maganda rin maintindihan yung kahalagahan na being intimately involved with God. Kasi before you really pray for others, 'di ba, paano? Kasi yun nga ang problem natin, we are selfish. We only think of ourselves. Parati ang prioridad natin ay yung sarili natin, pangangailangan natin. More than the needs of others. Nababago yun pagka naintindihan natin kung ano ang maging empty of yung self and being full of God sa ating mga buhay. Kasi when we empty ourselves of yung pride, selfishness, at ilan pang mga bagay na makasarili, nakikita mo yung kagandahan na sumunod sa Diyos. Yung sinasabi mo, Lord, wala talaga. Yung blessed are the poor in spirit, for they shall see God. Or they will be filled. Pagka tayo ay empty of ourselves, doon tayo napupuno ng Diyos. At nung pununo tayo ng Panginoon, ang pakikiugnay na rin natin sa iba, nakikiisa ka sa pangangailangan ng iba.
You weep with those who weep. You rejoice with those who rejoice. Yung burden of others, you carry also yung burden na yun. Dahil ganon kahalaga ngayon sa buhay mo ang Diyos at ang pangangailangan ng iba. Ang pang-apat ay thanksgiving. Yung thanksgiving nga daw o pasasalamat should accompany prayer of every form. Dapat kalakip daw yun sa bawat kinds of prayer or variety of prayer. Yung thanksgiving, kalakip ng intercession. Yung thanksgiving, kalakip ng prayers. Kalakip ito ng entreaties. And yun po yung nakasulat din sa Philippians chapter 4, verse 6. Kaya, alam nyo, marahil hindi natin naintindihan what it is to receive yung mercy and grace. Last time, yun yung pinag-usapan natin. Grace means hindi mo dinideserve, binigay sa'yo ng Diyos. Mercy means deserve mo judgment, hindi ginawa ng Diyos sa'yo yung judgment. And kung na-experience ho natin yung mercy and grace, wala hong opportunity para sa atin na magreklamo. Walang opportunity sa buhay po natin na i-question ang Diyos. Kasi tama nga yung sinabi ng isang manunulat, unthankfulness is a great sin. Ang hindi mapagpasalamat ay napakalaking kasalanan. Kasi nga hindi mo ina-acknowledge ang Diyos sa lahat ng iyong pinagdadaanan, sa lahat ng mga na-experience mo sa buhay. Thanksgiving is a sign that you have experienced God in your life. Sabi nga ng isang manunulat, sabi niya, thanksgiving will persist even in heaven when all other forms of prayer have ceased because of the fruition of the things prayed for. Lahat daw ng mga forms or kinds of prayers sa heaven, mawawala na except thanksgiving. Kasi yung thanksgiving is for the whole of eternity, pasalamat ka lang ng pasalamat sa Diyos sa mga bagay na na-receive mo, yung salvation gift mo, yung eternal life na na-receive mo, buong eternity, nag-worship ka lang at nagpapasalamat sa Panginoon. Di ba sabi po ni Apostle Paul, prayers, supplications, with thanksgiving. May admonishment si Apostle Paul. No. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving. Prayers and petition with thanksgiving. Kalakip yung pasasalamat po sa bawat forms or kinds of prayer. And alam nyo, formula po yun sa sinasabi ng Bible na, and the peace of God shall guard your heart and your mind in Christ Jesus. Bakit nababantayan? Garrison nga daw yun sa original. It will garrison your heart. Babantayan. No, proprotektahan ang puso mo sa lahat ng anxiety, fear, at kung ano-ano pa man yun. Dahil kalakip ng iba-ibang klaseng prayer ang pasasalamat. Doon sa mga forms of prayer na yun, paano nyo ina-express ito sa Panginoon? Kung hindi, mga kapatid, ang paghihikayat ko sa inyo, katagpuin nyo ang Lord. Isik nyo ang Panginoong Diyos.
lumapit kayo ng buong pagkukumbaba sa Kanya. Bilang pagkilala, actually yung prayer itself, in itself, is a sign of your dependence sa Panginoon. Not only when you have great needs, not only when God has blessed you, do you approach the Lord, but every day of your life. Siya po yung meaning ng buhay nyo. Siya yung dahilan ng buhay nyo. Siya yung buhay nyo mismo. Hindi nga siya parte ng buhay nyo, kundi sinasabi nyo, kayo o Diyos ang buhay ko. Wala nang iba. Now we go to the objects of prayer. Sino ba ang dapat nating ipanalangin? Ano ba yung admonishment ni Apostle Paul dito, yung paghihikayat niya? Sino ang dapat ipanalangin? Verses 1b to verse 2a. So prayers, entreaties, prayers, intercessions with thanksgiving be made on behalf of all men, for kings and all who are in authority. Yung word po na made, be made, is a continuing activity. So hindi lang occasional ito. Be made means you continually pray on behalf of all men. Yung all men ho dito, from the Greek word, or itong all men, is an unlimited expression. Unlimited daw po ito na pahiwatig. Hindi daw ito restricted lamang para sa mga believers. Ang prayers ay hindi lamang para sa mga mananampalataya. Kaya ito ay outside pa ng ating impluensya. It is outside even yung sphere of yung ating mga kapatiran, pamilya, pero malawak po ang pinaparating nitong mensahe na ito. Dahil ang pwede natin pong ipag-pray at nararapat nating ipag-pray, hindi lang ang mga ligtas, kundi pati ang mga hindi ligtas. Kailangan natin ipanalangin ang mga malapit sa atin at ang mga malalayo sa atin. Kailangan natin ipanalangin ang hindi lamang ang ating mga kaibigan, kundi pati ang ating mga kaaway. Yun po yung tinatalakay dito ni San Pablo. Lahat ay dapat ipanalangin. Kaya bilang mga Kristiyano, napakahalaga maunawaan na tayo lamang ang may koneksyon sa Diyos. Wala na hong ibang tao sa balat ng lupa ang rightly connected with God, kundi ikaw at ako. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, other prayers cannot be heard. Pero marahil sasabihin nyo, may kakilala naman ako na mabuti naman siya na tao sa ibang religion, pero nakakatanggap siya ng mga panalangin. Alam nyo, meron pong tinatawag ang Bible na common grace, which means, sabi ni Jesus, God sends rain to the wicked and to the righteous. Yun po yung common grace. Binibiyayaan tayo ng ulan. Hindi ho yung ulan bumubuhos lang dun sa matuwid, tapos yung mga wicked, walang ulan sa kanila. Although minsan na-experience natin yun, di ba? Dito na part, umuulan, dun sa kabilang banda, walang ulan. Pero common grace, God just pours His grace upon all men. Kahit wicked, wala sa Panginoon. Pero kung intimacy with God, relationship with God, sino ang meron? Sino ang may ganap na relasyon sa Diyos?
Sino ang na-reconcile na sa Panginoon? Sino ang natagpuan ang kaligtasan mula sa Panginoon? Yung mga Kristiyano lamang. Mga genuine Christians. Yun ang pinapakinggan ng Panginoon. Kaya yung privilege natin bilang mga Kristiyano para ipanalangin ang mga lahat. At nabanggit dito, kings and all who are in authority. So siningle out to ni Apostle Paul specifically yung how Christians should conduct yung public worship ay na-mention dito yung mga isang group, people in authority. Panalangin nyo in public places, when you gather, pray for kings and all who are in authority. Sino-sino ang pwedeng ma-include ho doon? Yung mga rulers, human rulers with authority. Kasi yung term po na king or kings ay galing po sa Griego na word na ang ibig sabihin, general na designation ito sa mga supreme ruler. So ibig sabihin, mga nakatataas na mga rulers. And sa time na yon, alam natin ang specific na tinatalakay ni Pablo. Ito yung mga Roman emperors, including po doon, nung time ni Apostle Paul, si Emperor Nero, na napaka-wicked na emperor. Inaccuse ang mga Christians na sinunog ang Rome. Pero siya daw yung nagsunog nun kasi gusto niyang kunin yung vast na land sa Rome. At ang ginawa niya kasi parang umaalsa na po yung mga Roman citizens, ay ipinasa niya po yung sisi sa mga Kristiyano. Kaya yung mga Kristiyano, ginawang torch sa mga kalsada. Sinusunog ginawang ilawan ang mga Kristiyano sa kalsada. Burn at stake. Kaya rulers, supreme rulers, merong mga lesser na kings, at may lesser officials appointed by the supreme rulers. So yun, saklaw po nun ang dapat ipanalangin. All men, on behalf of all men, for kings and all who are in authority. Meron nga akong isang komento ang Bible professor sa napakahirap na responsibilidad na ipinasa ni Pablo at ipinarating muna kay Timoteo. Tandaan po natin, itong letter na ito, yung pastoral letter na ito, babasahin niya sa kongregasyon niya. And alam natin kung paano nag-benefit din tayo mula dun sa sulat na ito para sa mga Kristiyano in all ages. Sabi ho nung isang komentarista na profesor, it is difficult for us always to love all men. Tama nga, no? To think of all men as equally dear to God, or to regard all men as equally capable of being blessed. Timothy, after reading this letter, probably walked along the marble colonnade of that great temple Artemis, or heard the hum of some 20,000 Asiatic Greeks crowded in the vast theater to witness the gladiatorial fight. He mentioned some more dito po, pero ang ganda ho nung pagkaka-portray niya or kung paano niya na isasalarawan nung panahon na nabasa ito ni Timoteo. Ang hirap-hirap ipag-pray yung mga oppressor nila. Yung matindi ang pagpapahirap sa mga Kristiyano, ipapanalangin sila, Pablo. Marahil nung nakita niya yung idolatrous na
na nation na ito, yung under the Roman Empire, tapos papanalangin sila, Lord. Pinapatayin nila yung mga mahal namin sa buhay, mga kapatiran. Pero sabi, ipanalangin daw po natin. Sa ating bansa, pinagpe-pray po ba natin yung mga government officials natin? Marahil sa atin, iniisip natin, wag na lang, mga korap yan. Tamaan na lang sila ng kidlat. Bumuka yung lupa at ano na lang sila, lamunin sila ng lupa. Pero hindi. We are called to pray for our rulers. Do we pray for our president, our vice president, senators? Kita nyo naman kung anong kaguluhan na nangyayari ngayon. Mabuti nga dito sa lahat ng mga away nila dahil dyan sa tsa-tsa, no, magsayawan na lang sana sila ng tsa-tsa. Pero merong magandang na idudulot yun. No? Bakit? Si Kibuloy. Haharap sa Senado. Nagtatago ngayon. Pero 'di ba, matagal na natin ipinapanalangin yun, Lord, expose mo na to si Kibuloy. Yung kamay na ng batas ang humabol sa kanya. Nangyayari na po yun ngayon. We really need to pray for our leaders. Sa prayer meeting, we always include yung mga government officials sa prayer. Do you pray for them kahit sa inyong individual prayer life? Now, bakit mahalaga ito? Ano bang kabutihan na madudulot ito? Bakit kailangan mong manalangin on behalf of all men, for kings and all in authority? Meron hong kabutihan maidudulot yon. Kaya ang pangatlo is the reasons for prayer. In verses 2b to verse 3. So that we may lead a tranquil and quiet life in all godliness and dignity. Ano ang kabutihan nun? Anong dahilan kung bakit tayo nananalangin? Yung early church, ang iglesia, ay humarap ng oposisyon at pag-uusig. Kaya nararapat lang, it is wise to pray for those in authority. Kinakailangan. Dahil sa mga pag-uusig na yon, kinakailangan sila ay ipanalangin. Bakit? So that we may lead. Yung lead po doon na word is continuous na naman. 'Di ba? Be made on behalf. Prayers on behalf. Be made. Tuloy-tuloy. Hindi po napuputol. Ito sabi doon, so that we may lead. No? Tuloy-tuloy na kapayapaan. A tranquil and quiet life. Yung tranquil na word po is a lifestyle. It is a tranquil lifestyle. It is a day-to-day tranquility. Na synonymous din ho dun sa quiet life. Yung quiet refers to circumstances around us, while yung peaceful or tranquil refers to a calm attitude within us. So pag sinabing quiet, yung circumstansyang nagpapalibot sa buhay ng mga Kristiyano, at pag sinabing tranquil or peaceful refers to a calm attitude inside. Na-experience niyo po ba yun? Sa gitna ng mga troubles, sa gitna ng mga bagyo ng buhay, merong tranquility, merong peace within. And the peace of God that surpasses all understanding shall guard your heart and your mind in Christ Jesus.
Meron po, nung time I even experienced yung greatest na trial and circumstances surrounding na talagang troubles left and right, front and back. Literally, circumstances surrounding you. Nakabalot ka dun sa mga mabibigat na problema. Pero there is just an inner calm within your soul. Yun po yung nais po ng Diyos. Bakit mo kinakailangan? Kasi circumstansya, magkakaroon ng quietness, kapayapaan, at tranquility within, calmness within. Tapos nabanggit po doon, in all godliness and dignity. In all godliness and dignity. Ang na-translate po sa Tagalog, makadiyos at marangal. Yung word po na godliness ay tumutukoy about a godly heart response. So ang ina-express ho dito is yung reverence for God. It is a godly heart na tugon sa Diyos. Naalala ko po si Pastor Dodong, yung Cebuano pastor po natin. Binigyan niya ng pagkakaiba na kahulugan, yung contrast between a religious person and a godly person. Yung tinatawag sa Cebuano na Diyos nun. At yung contrast na religyoso. No? Religiosity. Yung godliness, yung Diyos nun. Yung buong buhay niya is life of yung reverence toward God. Yun po yung ma-experience natin once we come and pray for all of yung mga leaders po natin. There is a godly heart response toward God. And yung word na dignity from the original sa na word na gravitas. Gravity. Rine-reflect nun what has been transformed by God and exhibits moral and spiritual gravity. Moral and spiritual gravity. Yung bigat, yung weight nung spiritualidad mo, yung bigat nung yung spiritual na lakad mo sa Panginoon. Na hindi basta-basta mayayanig, hindi basta madadala. Yung dignidad mo, yung inner dignity mo, there's a weight. Kaya nga, when people see you, nakikita nila yung dignidad mo, may certain weight yun na hindi kayang masira. Yun po yung benefits nun. Yun yung reason why we pray. It will lead to a quiet, tranquil life and in all godliness and dignity. Bakit? Bakit kailangan din po ito? Sabi po sa 3a, this is good and acceptable in the sight of God. Keyword po yun, yung word na good. And nakalista po dyan lahat na nakasulat na word na good sa pastoral epistle ni Pablo. 1 Timothy, 2 Timothy, at saka sa Titus. Pinahalaga niya yung word na yun. This is good and acceptable in the sight of God. Kaaya-aya, mabuti at kaaya-aya sa mata ng Diyos, sa harapan ng Panginoon na tagapagligtas. Yung Greek word, ine-emphasize yung idea of something being intrinsically good. Yung it is good within. Hindi lang yung good na epekto, yung mabuting epekto, pero yung good that is within. Meaning, kasi synonymous na naman ito, fair, beautiful, lovely, fair, beautiful, lovely, yun yung tinutukoy. It is good, it is fair, beautiful, lovely, in the sight of God.
Tayo po, nag-appreciate po tayo ng beauty. We appreciate yung what is lovely, what is fair. Just imagine how God sees it in His sight, how lovely it is, how good it is, how fair it is. Kaya nga ho, yung prayer na ito in itself is goodly. Meron po na coin na word na goodly practice. Yung pamamaraan na ito ng panalangin, napakabuti. Hindi lang mabuti sa benefits na nare-receive, pero yung kabutihan na naidudulot sa atin within, yun nga yung na-miss natin eh. We miss so much sa ating spiritual life when we neglect prayer. Ang dami-dami pong nasasayang. Ang dami-dami po nating nafe-fail na mga bagay na gustong ipakita ng Diyos, hindi natin nakikita. Naalala ko yun sinare po yan ni Pastor Mel one time sa Prayer Mountain about yung manna from heaven. Di ba yung mga Israelites, tayo din, makaka-reflect tayo, complaining, grumbling, reklamo ng reklamo, mana na lang sa umaga, mana sa tanghali, mana sa gabi. Pero hindi nila nakita ho yung blessing ng Diyos na araw-araw pinaparating po ng Diyos. Alam niyo po yung mana na yun ay is yung kung ano lang ang pwede mo i-consume for that day, yun lang ang kunin mo. Yun. Ano ang tawag doon? Takaw tingin, kuha ng kuha. Pagdating the following day, panis. Sira. Sira na yung mana. Yung dapat mo lang kainin for that day, kainin mo. Dahil yung sobra doon, mapapanis, masisira. Ang ganda kung paano ginamit ni Pastor Mel na ilustrasyon. Sa buhay Kristiyano daw, every day gusto tayo i-provide ng Lord ng mensahe niya. Every day, for that day, specifically for that moment na meron kang kailangan, merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, pero pinalipas mo. Bukas na lang, Lord. Next week na lang, Lord. Yung mensahe ng Diyos para for that day, pupunuin ka for that day kasi next day, wala na yun, panis na. So minsan, Lord, na-miss ko yung 1 week ko, so ngayong week na ito, pupunuin ko talaga yung pagba-Bible reading ko. Na-miss mo na yung marami sa nais ng Diyos na gawin sa buhay mo. At yung prayer is also pleasing. It's not only good, a goodly practice with many good benefits, but it is pleasing before the Lord. Why is it pleasing? Bakit kalugod-lugod ito sa Panginoon? Kasi yung mga totoong Kristiyano, pagka nananalangin sila ayon sa kalooban ng Diyos. Tignan natin yung comparison ng mga prayers tulad ng James chapter 4 verses 1 to 10. Bakit hindi nila nare-receive yung answer sa prayer nila? Kasi very selfish. Tinitingnan nila lang yung para sa kanila, yung what will benefit them rather than what will benefit others. Pero when you pray in accordance to the will of God, we know that it pleases the Lord. Nalulugod ang Diyos. Ang tama nga yung sinabi ng isa, yung purpose ng prayer daw is not to get man's will done in heaven, but to get God's will be done on earth. Lord, let your will be done. Ang kalooban mo ang masunod, hindi ang kalooban ko. Verse 4, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So tinutukoy natin, ano ba yung will? Yung will, ang kalooban ng Diyos na nakakalugod. Merong specifico na binigay po dito. The salvation of lost souls
kaligtasan ng mga kaluluwang wala pa kay Kristo Jesus. Kaya pagka nanalangin tayo for all men, dahil gusto natin at nais nating makiisa sa layunin ng Diyos, at yun ay mag-provide ng salvation para sa mga tao. Kaya nga ho, literal na title ay ginamit dito sa Panginoon. At yung title na yun, kung babasahin nyo sa literal na word, di ba God our Savior? Sa literal, it is our Savior God. Our Savior God. Kasi God, our Savior, opened the door of prayer to all men, that they might come to the knowledge of salvation through faith in Jesus Christ. Yun po ba yung dinidesire po natin? Kasi yung knowledge po dito, that they might come to the knowledge of salvation through faith in Christ Jesus, it is not just head knowledge. Yung knowledge po na ginamit po dito is knowledge gained through first-hand relationship. First-hand relationship. It means na ikaw mismo na naka-encounter sa Diyos. Hindi yung encounter ng iba sa Diyos. Hindi yung nalaman mo lang second-hand information, second-hand lang na dumating sa iyo na impormasyon tungkol sa relationship sa Diyos. But you yourself experience Him first-hand. Kaya ang nais ng Diyos, ayon sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son, and that the Bible says that Jesus died on the cross that He might draw all men to salvation. Although alam natin na not all men will be saved, hindi po lahat maliligtas, dahil sa rejection nila sa Panginoon. Alam ko mahaba na usapin yun, yung sovereignty ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan na dinala ang tao sa kaligtasan, plinano from eternity past ang salvation, at yung responsibilidad ng tao. Mahabang usapin po yun. Pero alam natin na ang Diyos ay nais niya ang lahat ay makakilala sa Kanya. That all might come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. Yun po yung plan of God sa salvation. Kaya importante yung panalangin para sa programa ng Diyos, para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Kalakip parati po yun. And meron pa nga home prayer si Apostle Paul para sa kababayan niya. Although alam natin hindi pwedeng mangyari yon, sa Romans chapter 10, dinidesire niya na tanggalin na lang siya sa aklat ng buhay at ma-include yung kanyang mga kababayan. Kasi ganun na lamang ka-overwhelming ang kanyang pasanin para sa mga kababayan niya na naligaw o wala sa katotohanan, na willing pa nga siya na kahit yung kanyang buhay maging kapalit para sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan. Although alam natin hindi mangyayari yun. Pwede mangyari maging kapalit yun dahil itinalaga na ng Diyos ang kaligtasan niya para kay Apostle Paul. But just think of yung heart niya. So what is yung basis ng prayer na yun? Ano yung basihan nun? Matatagpuan natin yun sa verses 5 to 7. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave Himself as a ransom for all, the testimony given at the proper time. For this
I was appointed preacher and apostle. I am telling the truth. I am not lying. As a teacher of the Gentiles in faith and truth. There is only one God and one mediator. Iisa lang ang Diyos. Kaya nga yung prayer na ito, tandaan po natin, ay base sa ginanap ni Kristo Jesus para sa atin dun sa cross. God, man, 100% God. Hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos nung nandito po siya sa lupa. At 100% na tao. Yun ang katotohanan na ipinapahayag ng Biblia patungkol kay Jesus. Perfect mediator between the holy God and yung sinful man. Yung holy God, para ma-save yung tao from yung sinfulness niya, kinakailangan tao para i-represent ang tao at bayaran ang kasalanan dun sa krus. Alam niyo po ba na ipinanalangin ni Job po yun? Si Job ay ibinibilang sa mga patriarch. Kakontemporary niya yung mga patriarch, marahil si Abraham, Isaac, si Jacob. At ito yung laman ng kanyang panalangin. Sabi sa Job 9:32-33, "For he is not a man as I am, that I may answer him, that we may go to court together. There is no umpire between us. Who may lay his hand upon us both?" Kita niyo yung desperation niya? Yung desperation ng panalangin ito ni Job, na hindi siya tulad natin na tao, na tutugunan niya ako, na merong mamamagitan sa akin, sa Diyos na ito. Nangyari. Naganap po yun. When Christ came. Dumating si Jesus, naging umpire, naging mediator, nagkatawang tao. Eternal na Diyos na nagkatawang tao, the incarnate Christ, answered the prayer of Job. So unawain po natin, there is one God, iisang Diyos, monotheistic, isang Diyos, tatlong persona ang ating pinapatutuo sa katotohanan ng Biblia na ang Diyos ay iisa, ang misteryo na iisang Diyos, tatlong persona, ang Ama, Anak, Espiritu Santo. At iisa lamang ang tagapagligtas, isa lamang ang tagapamagitan, wala nang iba. Iisa lang ang Diyos, iisa lang ang tagapamagitan. Hindi maraming tagapamagitan between God and man. Hindi many or one among others, many others. Hindi one mediator. Hindi anghel, hindi yung mga saints. Much as nandun yung ating paggalang sa naging buhay ng mga saints in the past. But tandaan natin, they were saved by grace. Si Virgin Mary, na we honor yung kanyang life, but he can never be a co-mediatrix, a co-mediator between man and the Savior. There is only one mediator between God and man. Prinoclaim ito ni Apostle Paul. Wala nang tagapamagitan. Si Jesus lamang, yung perfect na life niya, naging kapalit natin, naging substitution natin siya, substitutionary death ni Jesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. Dinidiman ng Diyos ang kabanalan na masunod ang kanyang kabanalan sa pamagitan ng righteous mga laws niya, but hindi natin kaya gawin. He became a ransom. At yung ransom means a price paid to free a slave. Naging ransom. Para bayaran niya ang isang slave ng kasalanan, si Jesus naging ransom. Ang bayad mismo siya para palayain tayo.
Yung kamatayan niya was on behalf of all. Yung death ni Christ is efficient only for those who trust. Effectual, yung tinatawag ng iba na termino sa teolohiya, na effectual grace. Yung predestined, appointed, saved from eternity, yung tinadlagan na ng Diyos, effective yung mensahe para sa kanila. But yung ransom is for all. Pero hindi lahat masisave. Yung message is for all. Yung gospel is to the lost sinners. Isipin mo natin maigi po yun. How important yung activity na ito sa church. At tama yung sinabi po ng isang manunulat. Kasi si Paul as a preacher, as a herald, as an apostle, he was sent with a special commission to bring good news, not only for the Jews, but also for the Gentiles. At ang ganda po na naisulat patungkol doon, if the basis for prayer is the sacrificial work of Jesus Christ on the cross, then prayer is a most important activity in a church. Not to pray is to slight the cross. To pray only for ourselves is to deny the worldwide outreach of the cross. To ignore lost souls is to ignore the cross. All men, all people, ang susi dito sa paragraph na yun, we pray for all because Christ died for all and it is God's will that all be saved. Nais ng Diyos, lahat ay maligtas. But we accept yung reality that not all will be saved. But we pray for all. Christ died for all. Yung atonement na yun, yes, effective for the chosen, predestined by God. But He wants all men to be saved. And lastly, the attitude in prayer. Therefore, I want the men in every place to pray, lifting up holy hands without wrath and dissension. Na mananalangin na nakataas ang banal na kamay, walang puot, walang paghiwa-hiwalay. Ito po yung nararapat na maganap among men. Specifically, nabanggit po yung men, but we know na both men and women sa early church, they joined together in prayer. Pero may emphasis here on the men. Kasi specific na na-mention ang mga kalalakihan and susunod yung mga kababaihan naman. How they should conduct themselves in private, how they should conduct themselves in public worship. If the men do not pray, ang mga kalalakihan, kung hindi nagpe-pray, yung local church ay walang magiging dedicated na leaders para pangunahin ang iglesia. Kung ang mga kababaihan lamang ang ganap na committed sa prayer at walang kalalakihan, ang Diyos nais niya ang mga men na tumayo at mamuno ayon sa kanyang banal na plan. Praise God for the women. Praise God kung paano po kayo ginagamit mga kababaihan sa inyong tahanan, sa iglesia, kung saan kayo itinalaga ng Diyos. Pero nais din po natin ang mga kalalakihan na siyang manguna sa pamamahay. Kung paano niya pangungunahan ang pamilya, na siya ang magsasabi, manalangin tayo, magbasa tayo ng Bible together. Sarap makita po yun, ma-witness po natin yun. Sarap na makita na ang mga kalalakihan handang maglingkod sa Diyos, gamitin ng Panginoon sa pangangaral ng Kanyang salita. Oh, we await for that day
that God might raise men for God's holy work. Alam niyo, customary daw ho ng mga Hudyo, ng mga kalalakihan na pagka nananalangin sila, yung kanilang arms extended sa heaven. Traditional po na posture yun. Pero sa atin, nakasanayan na natin na iyuko ang ating ulo, fold natin yung hands natin, pikit yung ating mga mata. Although, wala namang specifics on that, meron lang mga ilan na nabanggit ang Bible, nakatayo na with outstretched hands sa 1 Kings 8:22. May nakaluhod tulad ni Daniel sa Daniel 6:10. Nakatayo na nananalangin ang Panginoon sa Luke 18. 2 Samuel 7, nakaupo, nananalangin. Bowing the head in Genesis 24:26. Falling on the ground, prostrate in the ground. Mahalaga po yung posture na yon, nabanggit po ng Bible. Pero ano ba yung essential at epektibo? Yung posture ng puso. Yung tama yung puso, yung tama yung kalagayan. Tulad nung inexhort po sa atin ni Pastor John kanina. Ano yung pagkakaiba ni Martha at saka ni Mary? Hindi dahil busy si Martha para preparean niya si Jesus ng pagkain. Walang mali sa ginawa ni Martha. Si Mary umupo sa paanan ni Jesus, nakinig sa paanan ni Jesus. Pero tama nga, ang puso, yung kalagayan ng puso, yun ba ang nakikita ng Panginoon sa buhay po natin? Kasi dun lamang magiging effective yun. Paano magiging effective yun? Ano ba yung kahulugan ng attitude in prayer na holy hands, lifting up holy hands? It means a holy life. Sinisimbolize yung malinis na kamay, malinis na pamumuhay, hindi hinahayaan na ma-taint, ma-defile ang buhay at nagkukumbaba sa Panginoon. Pangalawa, without wrath. Second na essential requirement para maging kaaya-aya ang ating panalangin, yung walang galit. Kung merong galit at puot sa ating mga puso, kahit gaano pa kahaba ang prayer po natin, pero kung nananatili po yung galit sa puso natin, imbis na maging peacemaker ka, troublemaker ka, walang saysay at hindi magiging epektibo ang panalangin. Pangatlo, dissension, disputing. Yung prayer na ino-offer mo nga yung prayer mo, pero may disagreement ka naman open disagreement with others. Hindi ba natin matutunan yung magpasakop, magpaayos, mag-agree dun sa mga hindi natin mapag-agrihan, kahit bilang mag-asawa na pagkaisahan ang mga problema, maging solusyon kaysa magdulot ka ng problema o magdagdag ka ng problema. Yun po yung kailangan na attitude sa ating prayer. Kaya ito ay dinidemand ng Diyos. Ano ang sentro nito? Yung tamang relasyon sa Panginoon. Kasi kung tama ang relasyon natin sa Panginoon, merong banal na pamumuhay. May puso na walang galit at puso na walang pakikipag-away. May we learn from all of this. Yung prayers na maging tama sa Diyos, maging prayer na effective. Sa pagtatapos natin, kamusta ho muna ang inyong prayer life? Meron po ba kayong regular na prayer life? Kasi kung totoo kayong naipanganak na sa Espiritu, ito ang unang-unang restore ng Diyos sa inyo, communion with God. Bahagi po ba kayo ng isang prayer group? Kung hindi man kayo nakakadalo dito, meron po ba kayong nakakadalo po ba kayo ng mga groups na nagpe-pray? Naalala ko noon ang ating sister dito,
ay pagka nag-o-online po kami noon nung pandemic, may online prayer meeting kami. Magjo-join pa ho siya ng online prayer meeting kaila Pastor Eboy sa Cebu, ang Living Word Punta. Join siya the following day. Wednesday tayo, siya join pa siya ng Thursday. Yung public prayer po natin is an outflow of our own prayer life. Kasi kung hindi tayo nagpe-pray sa buhay personal na lakad natin sa Diyos, lahat ng gagawin natin sa public prayer, puro panlabas lang. Ikaw ba ay nananalangin sa mga ligaw, sa mga wala pa kay Kristo Jesus? Dahil ang totoong committed sa Diyos ay mananalangin para sa iba. Yun ang sinasabi po kanina. Ang prayer is the key to a passion for souls and to all your spiritual life. Sabi muli ni Sage Spurgeon, one thing more, the soul winner must be a master of the art of prayer. You cannot bring souls to God if you do not go to God yourself. Muli ang ating outline para mas subaybayan natin kung may personal tayong pagkakataon na aralin to. Number 1 is the priority of prayer. Number 2, the objects of prayer. Number 3, the reasons for prayer. Number 4, the basis for prayer. And lastly, the attitude of prayer. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, marami pong salamat sa pagkakataon muli na pinagkaloob niyo po sa amin. Huwag po naming hayaan na itong mensahe na ito ay pumasok sa isang tenga namin at lumabas din sa kabilang tenga. Nais po namin na matuto mula dito sa ipinahayag ni Pablo patungkol sa panalangin. Lalo pang pag-ibayuhin sa mga puso namin ang uhaw, gutom sa iyo, Panginoon. Wala nang makakahigit pa sa buhay dito sa lupa, kundi makatagpo ka, O Diyos. At kung ma-experience na po namin ang pananampalatayang nagliligtas, alam namin kung ano ang manalangin. Nung una, para lamang abot lang sa kisame yung prayer namin. Parang hindi umaabot sa langit. Parang ang layo-layo ng Diyos. Pero nung kinatagpo mo kami at dinala mo kami sa kaligtasan, doon nagkaroon ng kahulugan kung ano ang panalangin. Doon namin na-experiensahan ang makipag-commune sa iyo at walang maiihalin tulad na makatagpo ang Diyos o ang Diyos na kumatagpo sa amin na hindi karapat-dapat sa kanyang dakilang pag-ibig, sa kanyang kapatawaran. Ngunit iniahon kami sa putikan ng kasalanan. Napakasarap na merong Diyos na buhay. Kaya kahit ano paman na mga pagsubok ang dumaan, dahil alam namin na hawak ng Diyos ang lahat. Ang buhay namin ay nasa kamay na mapagmahal na Diyos. Wala kaming dapat katakutan, Panginoon. Tulungan niyo po kami na ma-enjoy po namin ang pakikipagpisan sa iyo kung ano ang magkaroon ng buhay na relasyon sa Diyos. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo maglalaho. Lahat. Kasama doon ang aming buhay. Temporary lang po ang buhay namin dito sa lupa. Hindi namin alam kung kailan mo kami tatawagin, Panginoon. Pero kung meron kaming Diyos, kung ang Diyos ang hari ng buhay namin, wala kaming katatakutan. Kaugnayin niyo po ang bawat isa. May dahilan, Lord, ang mensahe na ito para sa bawat isa. At ang prayer po namin
lalo pang lumago at tumibay ang aming buhay panalangin. Kung ano man ang mga pangangailangan ng bawat isa na naririto, Lord, katagpuin niyo po sila, O Diyos. Maraming beses, kinatagpo mo ang buhay ng maraming tao, Lord, dahil sa pangangailangan. At pinakita mo kung gaano ka kadakila sa pagtugon sa pananalangin. Lord, ang bawat pamilya, individual, negosyo, trabaho, school na nagre-represent ngayon dito, kayo po ang magministeryo sa mga pangangailangan nila. Salamat din sa oportunidad na maging kabahagi sa gawain mo para maipalaganap ang mabuting balita, O Diyos. At sa lahat ng ginamit mo at patuloy mong ginagamit para pagpalain ang gawain mo, O Diyos, hinahabili namin ito, Panginoon, na maging tapat kami sa pagpapahayag ng iyong mabuting balita sa mundo na aming ginagalawan o dito sa komunidad kung saan kami itinalaga. Maging tapat po kami sa panawagan mo, O Diyos. Sa lahat ng mga ginagawa mo, mga ginawa mo na at patuloy mo pang gagawin, sa lamang ang papuri, pagsamba, pasasalamat. Sa kataas-taas ang pangalan ng iyong anak na si Jesus, namin ito pinapanalangin. Ayon sa kanyang katangian bilang napakagandang tagapagligtas. Amen at amen. Tayo po ay tumayo na para sa ating huling awitin. Yes, O God. Salamat po, Lord God, sa mga salita mo, Panginoon. Salamat po sa paalala po, Lord God, kung gaano po kahalaga ang prayer life po namin. And indeed, Lord, you are the God who is great and mighty. Ikaw ang aming Diyos at Panginoon. Worship you. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aming nagmahal ng bulat mo. Ang ginawa mong
panahon, Lord, sa every circumstance. Nariyan ka para sa amin, Lord God. Thank you, Lord, what a God you are. Lord, nawa, Panginoon, ito'y mag-motivate sa amin para mag-pray, O Lord. Hindi lang kapag may problema or may kailangan kami, Lord, but as our relationship to you, Lord God, ninanais po namin, Lord, na mapalapit po kami sa iyo, Panginoon. Thank you, Lord, for your word, for your reminder. We bless you, we worship you, Lord. In Jesus' name, amen.